Itataas na ng Metropolitan Manila Development Authority ang multa sa mga motoristang dadaan sa EDSA bus lane. Paliwanag ni MMDA Acting Chairman Romando Artes. Marami pa ring motorista ang dumadaan sa EDSA bus lane sa kabila ng mga paalala at babala na bawal dumaan dito. Sa ilalim ng MMDA Regulation No. 2, 5,000 pisong multa sa unang paglabag, 10,000 piso sa pangalawang paglabag, 20,000 piso sa pangatlong paglabag at 30,000 piso sa pang-apat na paglabag. Nilinaw din ni Artes na ang pagtaas ng multa at hindi anti-poor at money-making scheme. Sa ngayon ay 1,000 piso lang ang multa sa mga motoristang dadaan sa EDSA busway. Samantala, nahirapan ang mga senior citizen na makaboto sa Bagong Silang, Cavite. Sa ikatlong palapag pa raw kasi ang polling precinct ng ilan sa kanila. May live report si Bien Manalo. Rise and shine, Bien. Rise and shine, Diana. Andito kami ngayon sa Bagong Silang Elementary School sa Barangay 176 Bagong Silang, North Caloocan, kung saan mayroong 107 polling precincts at nasa 16,000 na mga botante ang inaasahang boboto para sa barangay at sangguniang kabataan election. Ang Bagong Silang ang pinakamalaking barangay at may pinakamaraming bilang na botante sa buong bansa na may populasyon na aabot sa mahigit 260,000. Sa bilang na ito, mahigit 91,500 ang mga rehistradong botante habang 24,400 ang eligible na bumoto para sa sangguniang kabataan. 4 ang maglalaban-laban para sa pagkabarangay chairman. Bukod sa Police Assistance Desk, nakapwesto sa labas ng eskwelahan, mayroon ding Voters Assistance Desk na aagapay naman sa mga botante. Lalo't higit doon sa mga nahihirapan makita ang kanilang polling precinct. May ilang senior citizens at PWDs naman ang nahihirapan na hanapin ang kanilang polling precinct. Kami ng yung cluster number namin kung saan may pinahanap po ako. Kasi hindi naman ko basta-basta makalakad. Nahirapan yung paghakbang-hakbang. Si Nanay Marcelina naman, na bagamat alam niya ang kanyang polling precinct na nasa ikatlong palapag, ay hindi na niya kayang umakyat dahil na rin sa kanyang edad. Nanap po na ng pinsan ko yung cluster ko, yung number ko, kaya pangalan ko. Nakita naman lang niya. Kaya lang ang problema, hindi ko kayang akyatin. 3rd floor. Maglakad nga lang, hinihingal na ako. Mag-aakyat pa ako ng hagdanan. Dahil dito, agad na binuksan ang accessible polling place at iginay ng ilang senior citizens at PWDs na nahihirapan sa pagboto. Dayan, ayon sa pulisya sa ngayon, wala pa namang naitatalang election-related violence incidents dito sa Bagong Silang. At kanina nga, bandang alas 7 ng umaga, Dayan, nagsimula ng buksan ang mga polling precinct dito. At ngayon nga, Dayan, nagsisimula na ang botohan dito sa Bagong Silang Elementary School. At yan muna ang update dito sa Bagong Silang. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Bien Manalo.